Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ba ay mabuti? Amen. Praise God. Kung ang Diyos ay mabuti, ating pong palagpakan ng ating Panginoon. Praise God at magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God at magandang umaga po sa ating Pastor Tayaktak. Kasama po ng kanyang may bahay. At sa oras na ito, mga kapatid, na ating pong isang tabi ang mga bagay dito sa mundo. Ano po, kaya ba natin isang tabi? Amen. Praise God, hallelujah. Ay sentro po natin ang ating mga pag-iisip po sa salita ng Diyos. Dahil po mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ay ating pagkaing spiritual. Dahil ang sabi po ng Biblia na susulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig po ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, praise God. Bagamat medyo ipalagay natin maiksi lamang ang salita ng Diyos, pero ating pong bulay-bulayan mga kapatid dahil ang ating panahon ay malapit na. Praise God, hallelujah. Kaya po mga kapatid, ang mga bagay dito sa mundo, huwag mo natin isintro. Hello? Pastor, hindi kasi may iwasan. Praise God, hallelujah. Dahil kung wala ang mga bagay dito sa mundo, hindi tayo mabubuhay. Hallelujah, tama po mga kapatid. Kung wala ang mga bagay dito sa mundo, hindi tayo mabubuhay physically. Praise God, hallelujah. Pero kailangan natin mga kapatid, pakainin natin yung ating spiritual mga kapatid, dahil po yung ang ating pong spiritual importante po ito po ay mabusog sa salita ng Diyos. Dahil po ito po ay payat mga kapatid, katulad ito sa isang ating physical mga kapatid, kung hindi ito makakain ng mga bagay dito sa mundo, itong ating physical mga kapatid, hallelujah, sigurado manghihina to. Kailangan to balance yung ating spiritual, kailangan natin din pakainin mga kapatid. Praise God. Kung once na darating ang ating Panginoon, tayo po ay makasama. Hello, praise God. At before tayo magpatuloy mga kapatid, iyuko natin ang ating mga ulo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O mapagpalang Diyos, hallelujah, sa oras nito, kami po ay lubos na papasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa isang dahilan. Sa loob po ng isang linggo, salamat sa iyong protection sa bawat isa sa amin. O God, na kung saan kami nakasurvive, O Diyos, at narito kami, Panginoon, sa umagang ito, na handa po kami makinig sa iyong mga salita, O Diyos. Dahil kung wala ikaw, wala kami magagawa sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na kung saan ang iyong kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay ang siyang namumutawi. Dahil kung hindi ikaw dakila sa aming mga buhay, Panginoon, sigurado na wala kami sa oras na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya God, dalangin ko po, Diyos, ang iyong abang lingkod, Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran. Lord God Jesus, na kung saan ikaw magpahayag sa aming kaligitnaan, Panginoon. Dahil ang sabi mo, 2-3 magkatipon sa iyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Sa pag-aaral po namin, God, ng iyong mga salita, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang maghari sa aming pong mga buhay, Panginoon. Anuman po ang nakatakip sa aming pandinig, upang ang iyong mga salita, ito po ay hindi makalapat sa kabuturan po ng aming mga puso. Lord, wasakin mo, Lord, ang nakaharang sa aming pandinig, O Diyos. Hallelujah. Upang maging success ang aming pong pakikinig ng iyong mga salita, na kung saan ito po ay aming panghawakan hanggang sa muli mong pagparito na kaming lahat, O Diyos, na lumalakad na ayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat. Ano mo po ang pagkilos ng kaaway sa way ng bugad sa umagang ito, na kung saan ikaw ang maghari sa kabuturan po ng aming pong mga puso. Marami po salamat. Tinataas ka po namin at pinasalamatan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus Christ, in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ano ba yung ating napag-aralan pong nakaraang linggo mga kapatid?
kung nandito kayo, praise God, hallelujah, alam niyo mga kapatid kung ano po yung ating napag-aralan. Alam po, nandito ba kayo nung linggo? Hallelujah, kung nandito, ano po yung ating napag-aralan? Seek God first. Praise God, hallelujah, hallelujah. Doon po tayo kumukuha mga kapatid, praise God, hallelujah, na sinabi po ng Mateo na unahin natin hanapin ang kanyang kaharian at ang katuwiran at ang mga bagay po ng ating pong minimiti ay idaragdag lang po ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Conditional mga kapatid, hindi lang po mga kapatid na sabihin natin nandito tayo, present tayo every Sunday. Tapos yung ating mga sarili mga kapatid ay medyo blanco. Wala dito mga kapatid yung ating pag-iisip. Nandoon sa mga bagay dito sa mundo ay delikado mga kapatid. Hello, praise God. Sabi ng Biblia, unahin natin ang kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Hello, sabi ng Biblia, idaragdag lang po sa atin yan mga kapatid kung unahin natin si Jesus. Praise God, hallelujah. Ang ating pong pamagat sa oras na ito, saved from judgment. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Paano ba maging safe mga kapatid? Praise God ang ating mga sarili. Praise God, hallelujah. Pero ang sabi dito, kung ikaw po ay na kay Kristo Jesus, ay wala ng judgment. Hello? Tama po? Amen. Praise God, hallelujah. Bakit po mga kapatid? Dahil po mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, na wala na po yung hatol pa, yung pag-judge sa iyo. Dahil sumusunod ka po sa alituntunin ng ating Panginoon. Pero kung mga kapatid, nakakay Kristo Jesus, tapos hindi ka sumunod, mga kapatid, papalo ka doon sa judgment, mga kapatid. I-judge ka rin kung hindi ka susunod. Hindi porket ikaw ay nakay Kristo, tapos hindi ka sumunod. Ang sabi dito, kung ikaw po ay nakay Kristo, ay wala ng judgment pa. Ano? Hindi ka nahatulan. Bakit mga kapatid? Ito po mga kapatid ay ating pong unawain. Mga kapatid, kung ikaw po ay nakay Kristo, ibig sabihin wala ka nang, hindi ka na ihatulan pa. Praise God. Bakit po? Dahil sumunod ka sa plano ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya wala nang hatol pa. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, pakibasa po yung ating pinaka-keepers. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Maiksi lang po yung ating pag-aralan ngayon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Upang maging safe po mga kapatid, praise God ang ating mga sarili, basahin natin ang Roman chapter 8 verse 1. Kung mayroon kayong Biblia, pakibasa po. Hallelujah. Ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Praise God, hallelujah. Wala nang hatol pa mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Totoo ba mga kapatid, wala nang hatol? Praise God, hallelujah. Paano po natin mapatunayan, mga kapatid, na wala nang hatol pa? Hallelujah. Mapatunayan po natin, mga kapatid, na wala nang hatol pa na kay Kristo Jesus kung tayo po ay sumunod. Ano po? Hello? Hindi lang yung nakikinig ka, mga kapatid, tama na. Praise God, hallelujah. Tapos na mayroong nagtuturo ka, mga kapatid. Tapos ikaw nagtuturo, hindi ka naman sumunod. Praise God, hallelujah. Delikado din ang buhay mo. Ano po? Hello? Praise God. Hindi porket mga kapatid na ginamit ka, mga kapatid, praise God. Tapos ikaw mismo, hindi ka sumunod, mga kapatid, delikado ang buhay mo. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, before ka magtanggal ng puwing doon sa iba, mga kapatid, tanggalin muna natin yung trosong nakaharang sa ating mata. Naintindihan po natin? Ano po? Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung naintindihan natin mga kapatid, praise God, hallelujah.
Ang ibig sabihin, kung ikaw po ang kay Kristo Jesus, wala nang hatol pa. Ang ibig sabihin noon mga kapatid, sumunod ka. Sa lahat po ng alutuntunin ng ating Panginoon, sumunod ka. Kaya wala nang hatol pa. Pero kung hindi ka sumunod mga kapatid, bagamat maraming tatak na Kristo ang sarili mo. Hallelujah! May matang Kristo. Praise God ang sarili mo. Tapos hindi ka sumunod, ay delikado ka. Nanonood po natin? Ano po? Praise God, hallelujah. Hindi porket mga kapatid, may tatak yung sarili mo, may nakasulat ba na Kristo ang sarili mo. Praise God, hindi ka sumunod, delikado ka. Mga kapatid, kailangan sumunod ka. Ang sinabi po dito, ang nakay Kristo Jesus ay wala ng hatol pa. Doon lamang po sa sumusunod. Ano po? Hello? Hello? Kaya mga kapatid, baka sabihin natin, oy, ako din, wala nang hatol pa. Yung kapatid ko, wala nang hatol pa. Ang tanong, sumunod ka ba sa plano ng ating Panginoon? Praise God, hallelujah. Kaya mag-accept ka mga kapatid na hindi ka nahahatulan. Hallelujah. Atin pong istadihan nyo ang ating sarili pananampalataya, mga kapatid. Before natin angkinin, ako, wala na akong hatol pa, kaya naama po kay Kristo. Hallelujah. Ang tanong, sumunod ka ba sa plano ng ating Panginoon? Praise God, hallelujah. Ito po mga kapatid, atin pong intindihin mga kapatid, ang nakay Kristo na wala ng hatol pa, yung pong sumusunod sa ating Panginoon. Hello? Palampakan natin ang ating Panginoon kung natin naunawaan mga kapatid. Delikado kasi mga kapatid, kung hindi natin lubos pong naunawaan, mga kapatid. Praise God ang salita ng Panginoon. Baka sabihin natin, nakay Kristo ako, safety na ko. Hallelujah. 100%. Praise God, hallelujah. Pero ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Ano? Amen. Yung pananampalataya na walang gawa, ang tanong, nakay Kristo ba yun? Siyempre, nag-angkin din yan. Uy, kay Kristo din ako. Hallelujah. Kung ikaw na kay Kristo, ako din na kay Kristo. Ang tanong, ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Dahil patay ang iyong pananampalataya, hindi ka ba hahatulan? Ano po? Hindi ka ba hahatulan kung patay ang iyong pananampalataya? Praise God, hallelujah. Hahatulan ka, mga kapatid. Ayon po sa iyong mga gawa. Hallelujah. Hallelujah. Ang hindi na po hahatulan dito, yung sumusunod sa plano ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo sumusunod, hahatulan po tayo ayon sa ating mga gawa. Naintindihan po natin? Hello? Ibinigay po ang salita ng Panginoon hindi doon sa mga banal, kundi doon sa mga makasalanan. Tama po? Hello? Kahit gaano man ka-stricto ang Biblia, once na ikaw ay sumunod sa plano ng ating Panginoon, hindi ka tatamaan. Tama po? Hello? Nag-gets po natin? Hallelujah. Hindi po tayo matamaan kahit gaano man ka-stricto ang Biblia. Kung ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, hindi ka tatamaan. Pero kung hindi ka sumunod mga kapatid, huwag kang magpaharang-harang, tatabaan ka sa salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya intindihin po natin, huwag tayong maging komportable mga kapatid. Pagkasabihin na tayo, every Sunday, present ako. Praise God, hallelujah. Una pa nga ako kang pastor eh. Hallelujah. Hallelujah. Ang tanong, another day, naging maayos pa yung ating buhay? Praise God, hallelujah. Ipalagay natin, Monday, ayos ang buhay mo. Another day, ang tanong, maayos ba rin ang buhay mo hanggang sa Saturday? Hallelujah. Kung maayos ang buhay mo, wala problema. Tama po. Hello? Nandiyan ba kayo? Hanggang Lunes, hanggang Sabado, kung maayos ang buhay mo, ay wala problema. Kahit sabihin natin gaano ka-stricto ang Biblia, hindi ka tatamaan. Pero kung hindi maayos ang buhay mo, huwag kang magpaharang-harang, babanggain ka sa salita ng Diyos. Ano, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon para sa iyo, para sa Kanya, para sa akin. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God, upang
tayo magiging successful, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Dahil bagamat ang sabi ng Biblia, ang na kay Kristo Jesus ay wala nang hatol pa. Tama po yun. Kung tayo po ay sumunod sa plano ng ating Panginoon. Pero kung hindi tayo sumunod, mga kapatid, praise God, hallelujah, dadaan ka sa judgment. Praise God, hallelujah. Dadaan ka sa judgment, mga kapatid. Huwag mo sabihin hindi ka dadaan sa judgment kung hindi po tayo maging maayos sa harapan ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Naintindihan ba natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos? Praise God, hallelujah. Kailangan po, mga kapatid, ang ating sarili, ating pong istadihan ito. Praise God, hallelujah. Hindi porket, mga kapatid, marami ka nang na-convert, mga kapatid, na mga kaluluwa, exempted ka na doon sa langit, kahit pa pabanjing-banjing ka lang, okay na, no? Hindi po, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Bagamat may bunga ka sa iyong pananampalataya, pero kung hindi ka magiging maayos, mga kapatid, praise God, sabihin mo, ay maayos na ako nung nakaraang taon. Praise God, nung nakaraang buwan, naging maayos ang buhay ko. Praise God, marami akong na-convert na mga kaluluwa. Praise God, hallelujah. Pero pagdating ng isang araw, mga kapatid, hindi mo naistadihan ang iyong sarili. Mga kapatid, akala mo ikaw ay nasa liwanag pa, mga kapatid. Pero yung pala ay nasa kadiliman na iyong buhay mo, ay delikado po, mga kapatid. Hello? Hello? Tandaan natin yan, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi yung mga sabi ng Biblia, ngayon ang kaligtasan. Now, kung ngayon ang kaligtasan, mga kapatid, huwag mo na isipin pa yung nakaramong nagawa. Hello? Hello? Kasi may mga mananampalataya kasi, mga kapatid. Inisip nila yung kanilang dating ginagawa. Hallelujah. May nagawa ko mundo sa amin. Marami ako na kumbinsi na mga kaluluwa. Marami nagsitanggap sa Panginoon. Hallelujah. Noong nakaraang taon, ngayon ang tanong, ang buhay mo, okay pa ba sa harapan ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Kung okay, walang problema. Pero kung hindi okay, may problema. Tama po? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil po, mga kapatid, kung hindi natin masyadong naintindihan ang salita ng Diyos, praise God, hallelujah, very kumpiyansa po tayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah, hallelujah. Marami kasing mananampalataya, mga kapatid. Pinagmamalaki nila yung kanilang nagawa. Hallelujah. Marinig po natin, mga kapatid, sa iba na, uy, ganito ang ginawa ko. Hallelujah. Bakit nakarating ako ngayon? Naging bisyap ako. Hallelujah. Dahil dati, ganun ang aking ginawa. Nagiging aktibo ako sa ating Panginoon. Ang tanong, yung buhay mo ngayon, aktibo pa ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yun ang tanong, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Biblia ngayon, ang kaligtasan, hindi bukas. Hallelujah. Hindi yung nakaraan. Ang sabi ng Biblia, ngayon ang kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, i-prepare natin yung ating sarili, yung ating pananampalataya ngayon, mga kapatid. Dahil malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Huwag tayong magkumpiyansa. Huwag tayong magpadala-dala, mga kapatid, sa mga propaganda ng salibutan. Hallelujah. Kung magpadala tayo sa propaganda ng saliputan, baka mawala tayo sa harapan ng ating Panginoon. Delikado po, mga kapatid. Hallelujah. Kaya suriin natin yung ating mga sariling pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga kapatid, praise God, sa Romans chapter 3 verse 23. Praise God. Hallelujah. Pakibasa po. Hallelujah. Hindi po tayo magturo ngayon ng mahaba. Maiksi lang. Mga kapatid, importante maintindihan natin ang salita ng Diyos. Dahil mahaba man yung ating turo, tapos hindi pa natin naintindihan. Mga kapatid, ay delikado. Ano po? Delikado. Praise God, hallelujah. Bagamat mataas yung turo, tapos hindi pa natin naintindihan, ay delikado. Ano po? Hello? Nandiyan pa kayo? Praise God. Palagpakan natin ang Panginoon kung nandiyan kayo. Praise God. Hallelujah. Ayan nga po sabi ng Roma, chapter 3, verse 23. Pakibasa po, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala na at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian.
Praise God, ang lahat po ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kahalatian ng ating Panginoon. Bakit po, mga kapatid? Dahil hindi sila porsigido. Praise God, hallelujah. Ipalagay natin, napakinggan nila ang salita ng Diyos. Hindi man sila porsigido. Hello? Hindi man sila nagnanais, mga kapatid, na maligtas. Kaya ang lahat ay nagkasala. Praise God, dahil ang salita ng Panginoon hindi nakapasok dito sa puso po, mga kapatid. Hanggang labas lang. Hello? Pag hanggang labas ang salita ng Panginoon ay delikado, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Dahil po, mga kapatid, hindi po ino-honor, mga kapatid, katulad ito sa 10 birhen. Mga kapatid, praise God, hallelujah. Bagamat parehas sila mananampalataya, praise God, naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon. Pero hindi, mga kapatid, porsigido yung 5, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Hindi pa desidido ba? Hello? Nandiyan nga sila. Pero hindi sila desidido. For example, mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, ibuhos niya sa lahat ng laman. Ang tanong, iilan lamang ang nakatanggap? Hello? Iilan lamang? Praise God, hallelujah. Hallelujah. Hello? Nandiyan ba kayo? Praise God, hallelujah. Ako, nakatanggap ako, Pastor. Hallelujah, yung Espiritu. Praise God, hallelujah. Nakatanggap lagi, ay haramuluha ang mata kung mapisikan ng sili. Hello? Hello? Nandiyan ba kayo? Praise God, hallelujah. Nakatanggap akong Espiritu, Pastor. Praise God, hallelujah. Ay haramuluha ang mata kung mapisikan ng sili. Praise God, hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, kung matanggap mo ang ibinigay ng Panginoon, praise God, hallelujah, pag-awit pa lang, tulo na luha mo, damang-damang mo na yung presence ng ating Panginoon. Ano, palapakan po natin ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Pag-awit pa lang, tulo na luha mo. Praise God, hallelujah. Dahil nadama mo yung presence ng ating Panginoon. Pero hindi ka mutulong imong luha, mutulo lang imong luha kung mapisikan sa sili. Praise God, ay delikado yan. Ano po? Hello? Praise God, hallelujah. Praise God. Kailangan po, mga kapatid, magiging sincerity po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil po, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay hindi makalapat sa kibuturan po ng ating mga puso, mga kapatid, ang totoo, ang sinabi ng Roma, ang lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa kahalawatian ng ating Panginoon. Dahil hindi sila porsigido. Hala po, ang tao hindi perseguido sa salita ng Diyos ay delikado. Tama? Tama po? Dahil po, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon tayo kakapit. Sa salita ng Diyos, hindi ba natin aktual nakita si Jesus? Ang salita ng Diyos, doon tayo kakapit. Kung ano yung ibinigay ng salita na pinahayag sa salita ng ating Panginoon, kailangan hawakan natin. Sampalatayanan natin, mga kapatid. Present, upang hindi tayo magkasala. Once hindi natin hawakan ang salita ng Diyos, doon papasok po yung kasalanan. Naintindihan po natin? Alam po, once hindi po natin hawakan ang salita ng Diyos, doon papasok yung kasalanan. Kaya ang sabi ng Roma, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kahalatian ng ating Panginoon. Dahil hindi nila pinahawakan ang salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, importante hawakan natin at sampalatayanan natin ang salita ng Diyos. Hello? Hindi yung mga kapatid, praise God, hallelujah. Pumunta ka sa church, maganda yung alindog mo, very healthy yung body mo, pero yung ating spiritual, hindi po healthy, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Delikado, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Kung hindi healthy yung ating spiritual, mga kapatid, papasok po doon ang kasalanan. Naintindihan po natin, mga kapatid?
basta hindi healthy yung ating spiritual, papasok ang kasalanan sa buhay po natin. Bakit po? Bakit papasok? Anong mayroon? Dahil po mga kapatid, hindi natin pinanghawakan ang salita ng Diyos. Present, pag-approach ng kaaway, papasok agad sa buhay mo. Hawakan mo agad, kapitan mo agad yung approach ng kaaway dahil maganda. Ano po? Ano? Pero kung healthy yung pananampalataya mo, praise God, pag-approach ng mundo, mga kapatid, hindi ka basta-basta susugat. Hallelujah. Very healthy yung spiritual mo. Praise God, hallelujah. Pero kung hindi healthy ang spiritual mo, mga kapatid, papasok doon ang kaaway. Praise God, hallelujah. Hindi ba ninyo na-experience yan, mga kapatid? Praise God, hallelujah. Pagpapasok yung discouragement sa buhay mo, praise God, hallelujah. Mayroon nag-approach sa'yo. Hallelujah, na ito ang dapat gawin. Minsan, di ba nadadala tayo? Tama po? Hello. Taas kamay ang hindi madala dito. Hallelujah. Very strong. Praise God, hallelujah. Pagdating ng trials, mga kapatid, kung mahina ang kapit mo, hallelujah, dadadala ka ng approaching ng sanibutan. Praise God, tama po? Hello. Praise God, hallelujah. Matagal tayong naglilingkod sa Panginoon. Na-experience natin yung mga bagay na yon. Pagdating ng medyo mahina yung pananampalataya mo, doon din papasok yung kaaway. Hello. Hallelujah. Pagpasok ng kaaway, hindi ka na marunong humakbang dito sa church. Hallelujah. Pag pumasok ang kaaway, kahit kapatid mo sa pananampalataya mo, iiwasan mo na. Tama po? Hello. Bakit? Hallelujah. Yun ang approaching ng sanlibutan eh. Praise God, hallelujah. Naiiyak ka, mga kapatid. Praise God, balaon ako naglingkod sa Panginoon. Bakit nagawa ko po itong mga bagay na ito? Na mali man ito sa harapan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya, pag nasalubong mo yung kapatid mo, iiwas ka, hindi ka makatitik. Ano po? Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Dahil po, mga kapatid, kaya ang sinabi ng Roma, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kawalhatian ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil by doubt, mga kapatid, delikado yung doubt, mga kapatid. Praise God, kung pairalin natin yung doubt sa puso natin, yung pag-alinlangan ba? Tinuod ba ka ng gingon sa Biblia? Hallelujah. Nga ang Diyos mo balik ko, no? Praise God, hallelujah. Pag ganun ang pananampalataya po natin ay delikado. Ano po? Pag ganun ang ating pananampalataya, pag approach ng sanlibutan, ay pasok agad ng sanlibutan sa buhay mo. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Bakit po? Naging doubt yung pananampalataya mo. Kaya itabi natin yung doubt, mga kapatid, yung pag-alinlangan. Hindi po yan sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kailangan po maging mga kapatid, very honest tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kay Kristo Jesus ay wala nang hatol pa. Praise God. Hallelujah. Kung ikaw ay totoong kay Kristo, mga kapatid, totoo na wala nang hatol pa. Kung ikaw ay sumunod sa plano ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka sumunod, hallelujah, never, mga kapatid, na hindi ka hahatulan ka. Praise God, hallelujah. Dahil hindi ka sumunod sa plano ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, masakit man po ang salita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kung nasaktan po tayo sa salita ng Diyos, suriin natin yung ating sarili. Ano po? Ano? Gusto ko na hindi ako masaktan sa salita ng Panginoon. Ano kaya ang gagawin ko, no? Istadihan natin yung ating sariling pananampalataya. Hallelujah. Pagtapos mo maistadihan, mga kapatid, praise God, ganito pala ang gagawin ko. Susunod pala ako sa salita ng Panginoon. Pagdating ng pagtuturo sa salita ng Diyos, hindi ka masasaktan. Bakit po? Dahil sumunod ka sa plano ng Panginoon. Ano? Pero kung hindi ka sumunod, mga kapatid, nag-study ka nga, hindi ka naman sumunod, praise God, hallelujah, tatamaan ka talaga sa salita ng Diyos. Masasaktan ka, mga kapatid, dahil hindi mo ginawa ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya pag ang salita ng Panginoon ay parang harang tayo, mga kapatid, masasaktan
talaga tayo, mga kapatid. Ang sabi ng 2 Corinthians, mga kapatid, praise God, chapter 3 verse 17. Praise God, dati pong basahin, mga kapatid. Praise God, hallelujah, hallelujah. Upang ating pong maunawaan, mga kapatid. Masaktan man tayo, kailangan po ating maunawaan, bakit ako nasaktan? Bakit ako puro na lang sakit pag araw ng Sunday? Praise God, hallelujah. Araw ng pagtuturo ng salita ng Diyos, lagi man ako nasasaktan. Anong dahilan? Praise God, hallelujah. Dahil hindi po tayo sumunod sa plano ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nasasaktan po tayo. Pero kung sumunod tayo, mga kapatid, gaano makatapang yung nangangaral, hindi ka matamaan. Tama po? Hello? Praise God, hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, nasa UPC pa ako. Habang nangangaral yung pastor, mga kapatid, praise God, tinitingnan ko yung pastor. Bakit ako naman laging nakikita? Every Sunday, ako lang talaga ang nakikita. Sinuri ko, mga kapatid, bakit ako laging natabaan? Dahil hindi ako sumunod sa plano ng Panginoon. Yung palang dahilan. Hello? Hello? Kaya pala ako natamaan sa salita ng Diyos dahil hindi ako sumunod. Praise God, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Nung tayo, mga kapatid, i-studyhan ko, praise God, hallelujah, ay ganon pala. Kahit gaano katabang yung preacher, praise God, hallelujah, ay nakapurot na ako doon sa upuan. Hindi na ako nahihiya. Praise God, hallelujah. Dahil, mga kapatid, ganun pala ang dapat gawin. Kailangan studyhan natin ang salita ng Panginoon. I-apply natin sa ating sarili. Praise God, pagdating ng Sunday, mga kapatid, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi ka basta-basta matamaan. Bakit po? Dahil sumunod ka. Hello? Dahil wala kang sakit. Ang ginagamot po sa salita ng Diyos, yung may sakit. Praise God, hallelujah. Pag nasaktan ng isang tao sa salita ng Panginoon, may sakit ka. Tama po? Hello? Kung masaktan ang tao sa salita ng Diyos, may sakit siya. Hallelujah. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ay gamot sa ating spiritual, mga kapatid. Pag nasaktan ka, mayroon kang sakit. Pagdating mo sa inyong bahay, istadihan mo yung sarili mo. Hallelujah. Bakit si pastor na kumangaral? Hallelujah. Bakit ako pirmi at tinutumpo? Mayroon kang sakit. Hallelujah. Tama po? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang nasasaktan ko, mga kapatid, kung ikaw ay hindi sumunod sa plano ng ating Panginoon, masasaktan ka talaga. Pag nasaktan ka, istadihan mo yung sarili mo. Pag-uwi mo sa inyong bahay, pasok ka sa inyong kwarto, istadihan mo. Hingin mo sa Panginoon, bakit ako nasasaktan, Panginoon? Bakit ako na lang ganito ang natamaan? Anong rason? Praise God, hallelujah. Studihan mo. Praise God, hallelujah. Bakit nasaktan ka? Dahil hindi ka sumunod sa utos ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Naintindihan po natin, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ang sabi pa ng 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Praise God, hallelujah. Mayroon bang Biblia dyan? Pakibasa po. Kung mayroon tayong Biblia, pakibasa. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Praise God, hallelujah. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Pakiulit na po, medyo malakas-lakas upang maintindihan po ng nakikinig. Ang boses. Hallelujah. Ang boses. Upang Ngayon, maintindihan po sa nakikinig. ngayon, ang Panginoon ay Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hello po. Hallelujah. Nadama ba natin ang presensya ng Panginoon? Hello. Kung madama mo ang presensya ng Panginoon, doon po ay may kalayaan. Ibig sabihin, mga kapatid, praise God, hallelujah, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ibig sabihin, mga kapatid, sumunod ka sa plano ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, kung nasaan yung Espiritu ng Panginoon, doon po mayroong
kalayaan. Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Dahil po mga kapatid, kung ang Espiritu ng Diyos, hindi po natin madama. Praise God, hallelujah. Matagal na tayo maglilingkod sa Panginoon, tapos hindi natin nadama ba? Praise God, hallelujah. Masa man yung akong mata nga, di maging kamawani mong ilak. Praise God, hallelujah. Anong rason? Hindi ko walang madama yung presence ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Anong dahilan? Praise God, studyhan mo yung sarili mo. Study lang po mga kapatid. Praise God, yung nag-aaral, mga kapatid, yung nagtatapos sa mga teacher ngayon mga kapatid. Praise God, mayroong ibinigay sa kailangan studyhan mo yan. Pagdating another day, praise God, i-present mo yan. Kung tama ba yung answer mo doon mga kapatid. Kaya studyhan natin yung ating sarili. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Upang maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. Kung hindi po natin nadama yung presence ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Bakit lagi na lang si Fulano ang nakadama ng presence? Bakit ako wala? Praise God, hallelujah. Malaon na akong naglingkod sa Panginoon. Kahit isang patak ng luha ko ay hindi lang tumagas. Anong rason? Ano po? Hallelujah. Baka nasaraduhan yung pag-iisip natin. Yung ating puso baka sarado. Alam po, ganito po yun mga kapatid. Ano po ang sabi ng Revelation? Binigyan mo tayo. Ang sabi ng Panginoon, ako ay nakatayo sa inyong pintuan. Praise God, hallelujah. Ako ay kumakatok. Hello. Kung inyo akong patuloyin, mga kapatid, kasalo mo ako. Ano pong ibig sabihin? Praise God. Baka sarado po yung ating mga puso. Hello? Kaya hindi natin nadama yung presence ng Panginoon dahil nakasarado sa salita ng ating Panginoon. Hello? Naintindihan po natin mga kapatid? Praise God. Ako'y kumakatok. Praise God. Si Jesus po ay kumakatok. Hello? Huwag natin pagmamatigasin yung ating sarili. Amen. Hindi porket-pogi ka, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi mo na pagbuksan yung puso mo sa salita ng Diyos. No. Mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hindi acceptable yun, mga kapatid. Praise God. Kailangan po buksan natin yung ating sarili. I-welcome natin si Jesus. Ano po? Hello? Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon kung nandiyan na kayo. Praise God, hallelujah. Pag i-welcome mo si Jesus, mga kapatid, doon mo lang malalaman. Uy, musa man akong mata na. Pito na makatuwi ko naglingkod sa Panginoon. Di ba ginimuagas? Karoon niagas, ma. Bakit tumulo yung luha ko? 7 taon na ako naglilingkod. Bakit tumagas yung luha ko? Kahit isang patak hindi man marunong to lumuha. Lumuha man yung masilian. Hello? Praise God, hallelujah. Dahil nakasara po yung ating mga puso. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, kung nasaan yung Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Alam po, imbes na gawa ka ng mali, hindi ka na makagawa ng mali, mga kapatid. Malaya ka na eh. Kasama mo na si Jesus eh. Tama po? Hello? Pag-isip mo lang mga kapatid, nagagawa ka. Ang Panginoon na ang magpaalala sa'yo. Hallelujah. Kaya malaya ka na mga kapatid sa paggawa ng mabuti. Praise God, hallelujah. Doon lamang may kalayaan kung ang Espiritu ay iyong madama. Pero kung hindi mo madama, mga kapatid, hindi mo lang tumulo yung luha mo. Praise God, hallelujah. 7 taon ka naglingkod, hindi mo lang tumulo luha mo. Praise God, hallelujah. Tumulo lang doon, yung napuwing yung mata mo. Saka tumulo yung luha mo. Hallelujah. Hello po. Hello. Hello. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At salamat sa Panginoon po mga kapatid. Ang sabi ko kanina, hindi ako magtutulog ngayon ng mahaba. Praise God, hallelujah. Dahil kung sobrang mahaba mga kapatid, hindi na natin maintindihan. Hallelujah. Maganda yung turo, pero sobrang haba, nalimutan natin kung ano na yung starting o ano na yung dulo. Alam po?
Hello? Amen. Praise God. Ang importante dito, maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Kung maunawaan natin ang salita ng Panginoon, another Sunday. Praise God. Hallelujah. Ay, tutulo na ang luha mo. Bakit po? Inesnadihan mo yung sarili mo. Praise God. Tapos in-welcome mo ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Tanggap-tanggap mo ba yung salita ng Panginoon? Pero kung hindi mo patanggap yung salita ng Diyos, hindi pa tumulo yung luha mo, ay delikado. Ano po? Delikado. Praise God. Kailangan po mga kapatid, hingin natin sa Panginoon. Isulitin natin yung ating sarili ba? Tama po? Hello? Isod, magkani Israel pastor, magining akong Israel, ako magining akong nabuhat ng sala. Di na ko kayang surrender. Praise God, kung hindi mo kayang surrender yan, delikado yan. Mga kapatid, kailangan isurrender mo yan sa Panginoon. Pagtapos mo ma-surrender sa Panginoon, yung sarili mo, praise God, hallelujah, hingin mo sa Panginoon. Hallelujah, ang kanyang banal na Espiritu. Madama mo yan, mga kapatid. Hallelujah, masaya ka. Bakit umiyak ka? Dahil nadama mo yung presence ng ating Panginoon. Once madama mo yung presence ng ating Panginoon, praise God, hallelujah. Pag may umutyok sa'yo, may approach ang sanlibutan, ay hindi ka na ba sa madadala? Ay, hindi mo na ako madala. Hallelujah. Dahil binago ko na yung aking sarili. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Biblia, ang nagkay Kristo Jesus ay wala nang hatol pa kung ikaw ay susunod sa plano ng Panginoon. Tama po? Tapakan natin ang ating Panginoon at God po mga kapatid. Praise God, hallelujah. Medyo na-delay yung ating preacher eh. Praise God, hallelujah. Dahil long distance po yung kanila. Praise God, hallelujah. Kaya yun ang delikado. Basta medyo long distance yung daanan mga kapatid. Tapos hindi helicopter yung sasakyan mo. Pag traffic, sigurado mga kapatid. At yuko natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin at hiling ko po si Pastor. Praise God, ang manalangin sa temporary po natin pagtatapos. Praise God, hallelujah.